natatakot ako para sa buhay ko. Sige, ituloy mo. Nasabayan tayo. Ooh. Hindi ko kasalanan ito. Hindi mo pwedeng sabihing wala kang alam dito. Nasa ilalim ng bahay mo yon. Hindi ko inasahan na ganito ang buhay ko ngayon dahil lang sa isang lalaking dapat ay malayo sa akin. Kailangan kong basahin sa iyo ang mga karapatan mo. Okay. Sabado, Abril 1, 2023, Aurora, Colorado. Hello, non-emergency. This is Ethan, and I'm gonna help you long call. Hi Ethan, ang pangalan ko ay Kyla Bieberstein. Tumatawag ako mula sa Phoenix at Ramona. Tungkol ito sa anak ko na nakatira dito sa Phoenix at lumipat sa Denver ilang taon na ang nakalipas. At nawala siya mga isang Webes noong nakaraang taon. Anong pangalan ng anak mong lalaki? Ang pangalan niya ay Carl. K-A-R-L. Ang apelido ko ay Biman. Ilang taon na si David? Siya ay 35. Wala pang nakabili ng telepono niya sa mga nagtatap sa kanya. Gumawa ako ng ulat para siya nawawalang tao at nabayaran na ang telepono. At ngayon, may isang babae na nag-post doon na si Shinlin ay pinatay. Alam niya ang address at kilala niya ang mga taong tinawagan ko. Tatawag ako tungkol dito. Inalerta ng operator ang Homicide Division ng Aurora PD. 2 araw pagkatapos, noong Lunes, 3 ng Abril, may detective na lumapit kay Kyla. Kaya tumatawag ako para i-follow up ang ulat na ginawa mo sa aming departamente. Opo, Siguro nga ganun na nga. Sabado. Para magsimula, kung okay lang sa'yo, pwede ba nating simulan mula nung dumating si Carl dito at alam mo na anong nangyayari noon? Ano ang mga nangyari bago siya nawala at lahat ng iyon? Bumalik siya sa Denver noong Mayo ng 2021 at nakikitira lang siya sa mga kaibigan niya, palipat-lipat at minsan natutulog sa kanyang sasakyan. At pagkatapos, Pasensya na sa istorbo. Sabi mo nung nakaraang taon, mo pa siya huling narinig. Sa tingin mo, gaano nakatagal yon? tingnan natin. Bago iyon, Mother's Day, siguro mga 2 linggo. Sige, so 2 linggo bago ang Mother's Day ng 2022. Hmm, Hindi mo pa siya nakausap noon. Kakaiba ba yon sa'yo? kakaiba talaga yon. Lumipas ang mga linggo, paulit-ulit tinawagan ni Kyla si Carl, na kilala rin bilang KJ, pero laging voicemail lang ang sagot sa cellphone. Nakipag-ugnayan din siya sa mga kaibigan ni KJ. Nakakabahala, dahil wala ring nakakita o nakausap siya. Noong Hulyo ng 2022, nakipag-ugnayan si Kyla sa ibang himpilan ng pulisya sa Denver at nag-file ng ulat para sa nawawalang tao. Anong nangyari pagkatapos noon? Naghintay muna ako. Tapos may kaibigan ako noong high school na ang asawa ay pribadong detective at siya ang investigador namin na yon. Kaya kinuha ko siya at nagsaliksik siya. Siya ang nakatuklas na si Carl ay may warrant of arrest laban sa kanya. Ayon sa warrant, nung Mayo ng 2022, sa parehong buwan na nawala siya, si Carl at isa pang lalaki ay nahuling nagtangkang magnakaw ng catalytic converter sa kalapit na Thornton, Colorado. At nang makausap ko ang investigador tungkol dito, sinabi niya na, alam mo, dinampot nila si KJ at dinala siya sa himpilan ng pulisya at inusisa siya. Noon panahong yun, wala pa silang ebidensya kaya pinalaya siya. Pagkalipas ng isang araw o higit pa, nakuha nila ang video na nagpapakitang siya ang gumawa nito. Sig. Nangyari ito sa isang park and ride sa bandang North Thornton. At kaya hindi ko alam, tapos may ilan sa mga kaibigan niya na nagsasabi sa akin. Kasi may military training siya. Sabi nila, alam mo, kung gusto talagang umalis ni KJ, alam mo, kaya niyang lumayo at magtago. Kaya naisip ko, baka ginagawa niya yon dahil may warrant siya. Baka kaya siya nagtatago dahil doon. Pero pakiramdam niya, may mali talaga. Kaya kumilos si Kyla. Sa tulong ng isa sa mga kaibigan ni KJ, gumawa siya ng Facebook page na nakalaan para hanapin ang kanyang anak. Ilang araw na ang lumipas, may lead na siya. Ang username na nagbigay ng tip ay Nope, Try Again.
At sinabi niya, pasensya ka na, pero kailangan kong sabihin sa'yo na si KJ ay pinatay. Pasensya na. Kaya natakot talaga ako. Tinanong ko, paano mo nalaman to? Pwede mo bang sabihin ang iba pang detalye? At pagkatapos, nagpadala siya sa akin ng napakahabang mensahe. Kinagabihan na sinasabi kung ano ang pangalan niya. Nagpakilala ang tipster bilang Sierra at sinabi na ilang linggo na ang nakalipas, may nakakagulat na inamin ng kaibigan niyang si Casey Bach. Pinatay si KJ ng nobyo ni Casey, si Haskell Leroy Crawford. Akala ko biro lang noon, pero nung pinadalhan niya ako ng mas mahabang mensahe na may mas maraming impormasyon. Maraming detalyadong impormasyon, kaya alam kong hindi ito biro. Ayon kay Sierra, sinabi ni Casey na tinulungan niya si Leroy ilibing ang katawan ni KJ sa ilalim ng crawl space ng apartment ni Casey. Tapos, tinakpan ni Leroy ng semento. Pagkatapos magpalitan ng mas maraming mensahe, ibinigay ni Sierra ang kanyang numero ng telepono sa ina ni KJ. Kaya nakipag-ugnayan ang ina ni KJ sa departamente ng pulisya na tinawagan niya noong Hulyo ng 2022. Ngunit nadiskubre niya hindi pala naisampa ng opisyal na nakausap niya ang ulat ng pagkawala ng kanyang anak. Sige, binigyan ka ba nila ng dahilan kung bakit? Hindi niya alam. Nagpaumanhin lang siya at sinabi hindi niya alam ang nangyari. Kaya mo bang kopyahin ang mga menseng pinadala niya sa'yo? Oo, ikaw na ang bahala dyan na yon. Sige, at ipapaalam ko sa'yo ang mga susunod na mangyayari, ayos ba? Yes. Maya-maya, kinausap ng Aurora PD detective si Sierra. Sumpa niya, totoo lahat ng sinabi niya sa nanay ni KJ. Noong nakaraang buwan, bumisita si Casey sa apartment niya, bangag sa droga, at nagsalita tungkol sa pagpatay ni Leroy kay KJ at pagtulong niya sa paglilinis. Sa una, di naniwala si Sierra kay Casey. Pagkatapos, nag-online siya at naghanap ng impormasyon tungkol kay KJ. Nang makita ni Sierra ang Facebook page na ginawa ng nanay ni KJ, natakot siya at napaisip na baka totoo ang sinasabi ni Casey. Dahil takot siyang pumunta sa pulis, minessage na lang niya ang nanay ni KJ. Pagkatapos makausap si Sierra, mas malalim pang nagsaliksik ang mga investigador at may natuklasan silang mahalaga. Noong inaresto si KJ noong 2022 dahil sa pagnanakaw ng catalytic converters, inaresto rin siya kasama si Leroy Crawford. Nagbigay ito ng direktang koneksyon sa pagitan ng biktima at ng pinaghihinalaang pumatay. Hindi rin bago kay Leroy ang karahasan. Noong Setyembre 2022, ilang buwan matapos mawala si KJ, inaresto at ikinulong si Leroy sa Jefferson County dahil sa hiwalay na kasong tangkang pagpatay. Abril 4, 2023 kinabukasan, nagtungo ang mga pulis sa apartment ni Casey Bach, dala ang mga warrant. Ang mga kamay mo, sa ilalim yan. Pakiusap, mayroon ka ba? May sasabihin ka ba sa pagsagip? Ipaliwanag namin ito agad. Tatanggalin ko backpack mo. Kunin mo gamit mo dito. Si Casey ba o si Cassie? Sige Casey, meron din kaming search warrant para sa apartment. Oo, gets ko na may dalawang aso ka. Mabait ba sila? Hindi. Sige. Ano pangalan nila? Oy. Kinakabitan na siya ngayon. Alam mo ba kung sino sila? Sig? Ayusin mo na kita dito. Tapos ipapaliwanag namin ng mas maayos ang nangyayari. Sinabi ni Casey sa pulis na ang dalawa niyang anak ay nakatira rin sa apartment. Matapos maayos na sunduin ng kanyang ina ang mga bata mula sa paaralan, dinala si Casey sa istasyon ng Aurora PD para tanungin. Nakuha na namin ang aso. Pagkatapos itali ng maayos ang mga aso, isinagawa ng pulisya ang search warrant at pumasok sa apartment ni Casey. Pero kung pipilitin ninyong pumasok, may magsasara ng aparador. Sa loob ng isa sa kanyang mga aparador, nakakita ang pulisya ng tila isang trapdoor na may mga kandado. Nang alisin nilang pinto, natuklasan nilang isang maliit na espasyo sa ilalim. Sa loob ng maliit na espasyong iyon, kumalat ang masangsang na amoy sa hangin. Nanggagaling ito sa isang malaki at kahina-hinalang bunto ng semento. Nang silipin ng pulis ang mga bitap, nakita nilang parang mga labi ng tao. Batay sa sinabi umano ni Casey kay Sierra, naniniwala ang pulis na ito ang bangkay ni KJ Biman. Hindi sila makakasiguro hanggat di nauhukay ang labi
at di nakukumpirma ng coroner ang pagkakakilanlan. Isang bagay ang tiyak. Opisyal ng crime scene ng apartment ni Casey at ang crawl space. Sa presinto, kinausap ng mga investigador si Casey at ipinakita ang mga ebidensyang nahanap nila. Ngayon, ang masasabi ko lang ay nakapasok kami sa crawl space at natagpuan namin halos eksakto ang inaasahan naming makita. Naintindihan kong nainis ka sa ilang sinabi namin. Pero gusto namin bumalik at nakausap ka. At hindi kami magiging palaban, wala namang ganon. Gusto lang talaga namin makausap ka, ayos lang ba? Pero gaya na nabanggit ko, may iba pa kaming investigador na pumasok sa crawl space na tinutukoy natin. At may natagpuan kayong bangkay sa ilalim ng sahig ko. Mukhang iyon nga ang natagpuan namin. Sige na, tara na. Gawin na natin ito. Sa'yo na yan. Kaya nga kami pumunta rito para kausapin ka. At narating na natin ang puntong malinaw na magpapatuloy ang investigasyon. Tama ba? Marami pa kaming kailangang gawin. Pero ngayon ang oras mo, ayos ba? Ngayon ang oras mo. Para sabihin ang gusto mong sabihin, subukan mong ibigay sa amin dahil malabong magkaroon ka pa ng isa pang pagkakataon na ibahagi ang panig mo sa kwento. Wala nga akong alam tungkol dito. Paano ko masasabi ang gusto kong sabihin kung ano? Bisto na ba ng detektibang palusot niya? Sinabi niya rito na may saksing lumapit sa pulis at inulit ang kinwento sa kanya ni Casey na pinatay si KJ at inilibing sa silong. At Casey, ganito ang usapan. Sinusubukan naming maging magalang sa'yo dahil hindi namin iniisip na ikaw ang pangunahing sangkot dito. Hindi talaga. Kaya nga, dahil walang mas magandang salita, nagiging mahinahon kami, okay? Dahil hindi namin iniisip na ikaw ang gumawa ng gulong ito, okay? Naniniwala kaming alam mo ito at posibleng may kinalaman ka kung bakit ito napunta sa ilalim. Kaya pagkakataon mo nang magdesisyon kung anong gagawin natin dito. Wala akong alam tungkol dito. Sige. Yan nga ang problema. Hindi mo pwedeng sabihin wala kang alam. Kasi kaya tayo nandito ay dahil sinabi mo sa iba kung anong nangyari. Oo, imbento lang lahat yon dahil di ko naman sinabi yon sa sarili ko. Hindi yun gawa-gawa lang. Ano ba yan? Ikaw ang magsabi. Nasa ilalim ng bahay mo yan. Parang dalawang kahoy lang yan, pare. Tama ka, parang 2 piraso lang talaga ng kahoy ito. Ano to? Mukha ba ako kriminal? Sinabi ba namin yun? Hindi namin sinabi, di ba? Hindi ka namin inakusahan o tinawag na kriminal. Wala kaming sinabi. Gusto ko sana, sa kabila ng paggigiit niyang inosente siya, walang pupuntahan si Casey Buck. Kinasuhan siya bilang kasabwat sa isang krimen at ikinulong. Bandang 7:44 ng gabi noong gabing yon, nakatanggap ng tawag ang pulisya mula sa isang lalaking nagpakilalang bagong lobyo ni Casey. Ayon sa kanya, tumawag si Casey mula sa kulungan at handa na raw magsalita. Muling nakipagkita ang mga investigador sa kanya. Tumayo ka doon. Salamat. Salamat. Sige, Jessie. Nakontak kami ng boyfriend mo at sinabi niya na gusto mong makausap kami. Gusto ko lang kumpirmahin kung tama yon na gusto mo kaming makausap. Naintindihan mo na kanina ay humingi ka ng abogado, tama? Naiintindihan mo ba na umiiral pa rin ang lahat ng karapatang yon para sa'yo? Sige, mayon na malinaw na yon. Gusto mo bang makipag-usap sa amin ngayon? Sige. Ano magagawa namin para sa'yo? Paano ka namin matutulungan? O anong gusto mong sabihin? Siguro hindi niyo ako matutulungan. Ang alam ko lang ay ayoko mapatawan ako ng mga kasong ito dahil hindi ko naman ito ginawa. Sinabi ni Casey sa mga investigador na si Leroy ang ama ng kanyang mga anak. Matagal na silang magkarelasyon na putol sundo.
Nakilala niya si KJ sa pamamagitan ni Leroy. Dati, sobrang close sina KJ at Leroy. Kaya Tito Carl ang tawag ng mga anak ni Leroy kay KJ. Pero noong 2022, matapos mahuli sina KJ at Leroy na nagtangkang magnakaw ng catalytic converter, kinalaban ni Leroy si KJ. Isang gabi, nagkukwento siya tungkol sa kanila ni KJ na may mga problema at iniisip niyang traidor si KJ. Nakikipagtulungan siya sa mga pulis at na kailangan itong ayusin. Sige. At ngayon, ang sunod na alam ko, pauwi na ako galing trabaho. Pag-uwi ko, andun siya sa apartment ko. At patay na si KJ sa kwarto ko. Pinilit niya akong tulungan ilipat si KJ. Alam kong mahirap ito para sa'yo. Hindi, sa bahay. Alam mo ba kung anong nangyari? Sigurado akong may bag sa ibabaw ng ulo ni KJ. Anong klaseng bag? Hindi ko alam, isa lang itong bag. Yung mga puting bag. Parang puting plastic na sako. Oh. Iwan ko parang mga puting Walmart bag. Parang siksik na grocery bag. Sige. Alam mo, Koy, Ayos lang. Maglaan ka ng konting oras. alam mo, hindi ko talaga alam, pare. Hindi ko inakala na ganito ang magiging buhay ko. Hindi ko inakala na lahat na nangyari sa buhay ko ay magiging bahagi ng buhay ko. Oo, ganun lang. Dahil lang ito sa isang lalaki na sana ay nilayuan ko na lang ng gusto. Pinag-uusapan natin si Leroy. Oo. Ayon kay Casey, ang relasyon nila ni Leroy ay isang toxic na kombinasyon ng droga at karahasan sa tahanan. Kaya, sige. At ayoko sanang balikan ang isang napaka-traumatic na bagay. Pero pag-usapan natin yung sinabi mong pinilit ka ni Leroy na tumulong ilipat si KJ sa ilalim ng... Sige. Sinabi ko sa kanya na ayoko. Sige. Sinubukan ko umalis. Hinawakan niya ang braso ko. Kayo bang nagbuhat at naglagay sa kanya doon? Diyos ko. Bakit wala ito rito? Pinilit mo akong hilahin siya. Ilahin siya. May dugo ba kahit saan? Wala, hindi ako nakakita ng dugo kahit saan. Mga sandata, kahit ano, mula sa mga kutsilyo, hanggang sa baseball bat o kung ano man. Ibig ko sabihin, may mga sandata ako sa buong bahay ko. Meron bang alinman sa mga yun na mukhang nagamit? Wala. Paano napunta sa ibaba ang semento at mga gamit? Alam kong pinakita namin ang litrato sa'yo. Paano napunta lahat ng iyon dun sa ibaba? Akala ko kasi mahirap itago at makita yon. Si Leroy mo Oo. Gaano katagal niya itong ginawa? Ginawa ba niya yon nung gabing yon? At ginawa ba niya yon ng araw na yon? Ilang araw ba niya ginawa yon? So tingin ko, ginawa niya yon kinabukasan. Pinipipilit ng mga investigador si Casey sa dagdag detalye sa pagpatay kay KJ. Pero mas mukhang inaalala niya ang sarili niya. Makakatulong ba ito sa akin? Magiging 100% tapat kami sa'yo. Ang kasong isinampa namin ngayong gabi ay hindi mawawala. Okay? Dahil dyan, mas maunawaan namin kung ano talagang nangyari at kung gaano ka talaga kasangkot. Malinaw na seryoso ang sitwasyong ito. Alam ko na seryoso ito. Alam ko. Sige. Kaya at ayaw naming magsinungaling sa'yo. Alam mo, pwede naman kaming magsinungaling at sabihin mo lang sa amin ito at mawawala na lahat. Sa kasamaang palad, hindi yon ang totoo. Hindi talaga yon ang totoo. Sige. Mahalaga yan para sa amin. Eksakto kung anong naging papel mo. Ayoko magkaroon ng papel doon. Alam ko pero nadamay ka pa rin. Dahil walang tiyak na kasunduan,
lalong umiwas si Casey. Subukan natin gawin ang sunod-sunod na timeline ng mga nangyari nung araw na yon. Ayos ba? Nabanggit mo na tutulungan kita. Sabihin mo lang kung may mali sa sinabi ko. Sinabi mo na nagalit si Leroy dahil akala niya nagsusumbong o naglalaglag si KJ sa pulis. Tama ba yon? Bago pa ito nangyari. At sinabi niya na parang kailangan daw ayusin yon. Ayokong magsalita para sa'yo. Kung mali ako, itama mo ako. Hindi ko yan sinabi, pero sige. Sige, akala ko sinabi mong ganun. Baka nagkamali ako. Ano nga ba ang sinabi niya? Ngayon parang nalilito ako sa sarili ko. Tingnan mo. Ang alam ko, hindi ko ito ginawa. Sa bandang huli, si Casey ay tumigil na lang. Abril 5, 2023, kinabukasan. Tumawag ang mga pulis ng isang grupo ng mga eksperto para hukayin ng mga labi ng tao sa ilalim ng bahay ni Casey. 27 milya ang layo, dumating ang mga detective ng Aurora PD sa Jefferson County Detention Center, kung saan nakakulong pa rin si Leroy Crawford sa isang hiwalay na kaso ng tangkang pagpatay. Magandang umaga sa inyong lahat. Sige. Kami ay mga investigador mula sa Aurora Police Department at nagtatrabaho kami sa seksyon ng mabibigat na krimen, okay? Nandito kami para makausap ka tungkol sa iniimbestigahan naming kaso. Ipapaalam ko lang na hindi kami dito para talakayin ang dahilan ng pagkakakulong mo. Mahalaga itong maintindihan mo. Mahalaga ring maintindihan mo na nire-record namin lahat ng mga interview namin, okay? Kailangan namin gawin yon ayon sa utos ng Estado. Nakikita mo naman, lahat ng pulis may body camera at iba pa. Ngayon, dahil nandito ka, kailangan kong basahin sa'yo ang mga karapatan mo, okay? Siguro naranasan mo na ito dati at alam mo na paano ito. Nasa kustodiya ka kahit tatanungin kita ng ilang tanong, okay? Di ko alam. Huli kong usap kay Cops. Nandito siya. Kung ganun, diretso ko na lang sasabihin sa'yo, okay? Iniimbestigahan namin ngayon ang isang sitwasyon sa apartment ng ina ng mga anak mo, si Cassie. Tama ba? Okay, at kasalukuyan naming isinasagawa ang pag-serve ng search warrant doon. Sa madaling salita, nakakuha kami ng impormasyon na naging dahilan para kumuha kami ng search warrant at pumasok doon. Pumasok kami doon. Sige, ngayon, gusto kitang tanungin tungkol dyan, kaya kami nandito. Binasa ng mga detective ang karapatan ni Leroy. Naintindihan mo ba yung mga karapatan? Kagaya ng nabanggit ko, iniimbestigahan namin ang isang pangyayari sa bahay ni KJ. Ang gusto kong gawin sa simula, kung okay lang sa'yo, ipapakita ko lang ang litrato ng isang tao at sabihin mo sa akin kung kilala mo siya. Ayos lang ba yon? Okay. Sino yan? Si KJ yan. KJ? Sino si KJ sa'yo? Isa siya sa mga kaibigan ko noon. Sige, nawawala siya ngayon at sinusubukan naming alamin ang nangyari. Nung huli mo siyang nakita, alam mo ba kung gaano nakatagal yon? Hindi ko alam. Wala namang dahilan habang nandito ka. Ano bang kinalaman nito? Aalis na ako. Sige. Sa totoo lang, iniimbestigahan namin ang pagkawala niya. Sige, nasa major crime section kami. Iniimbestigahan namin lahat ng aspeto ng mga nawawalang tao. Sige, kaya nag-iimbestiga kami. Never talking to a cop. Pasensya na. Dahil ako ang in charge sa gabi bilang patunay. Okay. Dahil naging kapaki-pakinabang ako bilang kausap mo sa kape at sa mga natapos mo gawin. Sige. Wala ako kinalaman dyan at sa tingin ko, hindi ko pa rin gagawin. Makaraan ng ilang araw, natapos ang paghuhukay at binalang mga labi sa tanggapan ng coroner ng Arapahoe County. Kinumpirma ng coroner ng biktima ay si Carl KJ Beeman. Opisyal lang idineklarang pagpatay ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Para sa pamilya at mga kaibigan ni KJ, di na ito nakakagulat ngunit nananatiling masakit. Nag-organisa ng fundraising ang mga kaibigan ni KJ para sa gastos sa libing, bilang pag-alala sa kanya bilang mabait at totoo, na may malaking ngiti at nakakahawang tawa. Si Haskell Leroy Crawford, na pinaghihinalaang pumatay sa kanya, ay kinasuhan ng first-degree murder. At alam ng mga pulis at piskal na may taong may ebidensya laban sa kanya. Casey Buck.
Noong Hulyo 2023 matapos ang 3 buwang pagkakakulong, pumayag si Casey na malinis na muling makausap ang mga pulis. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nagtago. Ganito, sa simula ay binibigyan ka lang namin ng isa pang pagkakataon para ikwento mo sa amin kung ano talaga ang nangyari nung araw na yon. At mula doon, maaari na kami magdanong pa ng iba pang mga tanong. Hindi ko na maalala kung bakit pupunta si KJ. Pero ang natatandaan ko lang talaga ay may dalang 9mm si Leroy. At itinutok niya yan sa akin. Kaya napilitan akong sundin ang gusto niya. Kaya tinutok ni Leroy ang 9mm na baril sa iyo at sinabing sundin mo ang utos niya. Binuksan mo ang pinto para kay KJ. Oo. Inutusan niya akong dalhin kay KJ ang baril niya. Sige. Natatago ba si Leroy? Nasa likuran ba siya? Hindi. Nagtatatago siya sa kanto kasi pumasok sila sa likod ng bahay ko. Sige, naiintindihan. So, nagkatapo si Leroy dito. Sige, tapos pumasok si KJ sa sliding door na ikaw. Oo. Sinabi niya na papasok ako sa pintuan sa likod niya. Sige, tapos Dinala pa si KJ sa loob. Sigurado ako. Magpapanggap ako. Gusto mo mag-yose? At talagang maganda yun. Nadaanan ko si Leroy na hawak ang 20 gauge. Okay, so ngayon, sa puntong ito, wala na sa kanya ang 9mm na 20 purgada. Ipinapaalala lang ito na nandun din niya sa apartment, di ba? Oo, ayos na. Binalik niya si KJ. Sinabihan niya ito na huwag gumawa ng kahit anong kalokohan at ilapag ang mga kamay at makinig. Kaya tinutukan niya ng baril si KJ. Sige, anong ginagawa ni KJ habang ginagawa yan? Nakatayo lang siya habang umiikot si Leroy at pumunta sa likod niya sa sala. Kaya bumalik ako sa kwarto. Iyan ba ang kwarto mo sa dulo ng pasilyo? Sige. Alam ko mahirap ito, okay? Pagkapasok nila sa likod ng kwarto, anong sumunod? Halos parang dumapa siya ng ilang oras. Sige. May nakita ka ba sa mga nangyari? Wala akong nakita. Saan niyo siya tinamaan? Hindi ko alam. Hindi ko eksakto matandaan. Alam ko na may tumutuntod na musika. Narinig mo ba si KJ na sumiyaw, kumiyaw, o kahit ano na gano'n? Hindi. Talagang balakas ang musika ko. Pumasok at lumabas ba si Leroy sa kwarto o nasa likod lang siya buong oras? Sige, una, narinig mo ba ang putok ng baril? Sigurado akong pinalo na si KJ ng baril ng isang beses o ng martilyo. At bakit mo naman naisip yun? Naalala ko lang talaga yun. Sige, so nakita mo yan? Sigurado ako, oo. Sabi ko nga, halatang sobrang bangag ako nun. Naalala mo ba kung ano mga bagay ang sinasabi niya? Sa tingin ko, sinusubukan niyang palabasin ang totoo mula sa kanya. Sa tingin ko, si KJ ay nakikipagtulungan sa mga federal. Sige. Kaya naisip ni Leroy na si KJ ay natatrabaho sa gobyerno, pulisya o iba pa. Sabi ni Casey, ilang oras na tinurtiyur at pinahirapan ni Leroy si KJ sa loob ng kanyang kwarto. Nang sumikat ang araw kinabukasan, doon na ito natapos. Kaya dun sa likod. At ang nakita ko lang ay si KJ sa kanan ng inidoro ko. At si Leroy ay may kawal na nakapulupot sa leeg niya. At hinihila niya ito pataas mula sa likod ko. Sa shower ko, nakapulupot siya ron. Sige, si KJ ay hinihila sa leeg gamit ang kawad nito at ang kawad na iyon ay nakapulupot sa showerhead. Ang shower ay kubado. Pinto ng shower. Sige, sa puntong yun, mukha bang buhay pa si KJ? Pasensya na, anak ko mabigat ito. Ano napaisip sa akin? Ano ba naisip sa'yo na patay siya? Paano ka naisip? Yun ang gusto ng mga tao nung gabi niyon. Patayin siya. Inutusan siya ni Leroy na tulungan siyang linisin ang pinangyarihan ng krimen. Pakiramdam ni Casey, wala siyang magawa kundi sumunod. Kakapatay na niya sa madalik niyang kaibigan. Sobrang natakot ako para sa buhay ko. Doon, sinabi niyang re-raping niya ako. Iisip ko lang na malapit na magising ang mga anak ko at pinapalinis niya sa akin ang dugo ng matalik niyang kaibigan. Kaya sobrang natakot ako. Naalala ni Casey na binalot ni Leroy si KJ sa puting takip ng kutson at pinilit siyang tumulong ilipat ang katawan mula banyo papuntang ilalim ng bahay.
Pagkatapos, umalis na si Leroy. Kaya ngayon si KJ ay nasa ilalim ng bahay. At sinabi mo na umalis si Leroy at hindi na bumalik ng sa tingin ko nung una, sinabi mo kinanalo. Gaano katagal sa tingin mo? Hindi ko alam. Talagang hindi ko maalala. Alam ko na parang 2 o 3 araw bago niya dinakpan siya. At ano dinala niya para gawin niya? 3 sako ng semento. Nasa bahay ko na ang kanyang pagawaan, kaya sigurado akong nandoon na kami ni Amita. Grabe. Pagkatapos niya gawin yan, alam mo ba kung gaano siya katagal na medyo nagtagal? Hindi ko alam. May nabawin ba siya sa'yo pagkatapos? Sa palagay mo, paano nagbago ang ugali niya pagkatapos ng nangyari? Hindi natin ito pag-uusapan. May sinabi ba siyang banta na? Oo, hindi niya ibig sabihin na sasaktan niya ako pag nalaman. Sinabi niya na may mga taong nagmamasid sa akin at alam ng mga tao kung sakali may makaalam. May ideya ka ba at hindi ko naman inaasahan na masasabi mo ang eksaktong petsa o nakakapagturo ka ng araw sa kalendaryo. Pero ngayon napag-usapan na natin lahat ito. May malinaw ka bang ideya kung kailan ito nangyari? Malinaw naman na sinabi niyang taginit yun. Hindi ko talaga maalala. Matagal na kasi ito. Kaya hindi ko talaga maalala. Habang papatapos na ang interview, may huling tanong pa ang mga investigador. Nung nakausap ka namin sa pangalawang pagkakataon, nung huli na dinala ka namin sa kulungan at mas malinaw mong ikinuwento ang nangyari, bakit hindi mo ka sinabi ang buong kwento noon? Sobrang natatakot ako. Sige, at natatakot ka saan? Ano ang mangyayari sa amin? Pati kaligtasan ko at ang mga anak ko. Alam pa rin ni Leroy kung nasaan ang mga anak ko. At hindi ko inaalis sa isip na kayanan saktan sila. Bilang kapalit ng kanyang pakikipagtulungan, inalok ng mga piskal si Casey ng kasunduan. Umamin siya ng kasalanan bilang kasabwat sa isang krimen. Nakakuha siya ng deferred judgment at pinalaya mula sa kulungan. Habang papalapit ang paglilitis, nagpa siya si Leroy na huwag nang sumugal. Umamin siya ng kasalanan sa second-degree murder. Noong Abril ng 2025, hinatulan siya ng 30 taon sa kulungan. Sa pagdinig ni Leroy, inarap ng ina ni KJ ang pumatay sa kanyang anak at sinabi sa hukom, pinatay niya ang nag-iisa kong anak. Maaring hindi natin malaman ang lahat ng detalye, pero alam ng akusado. Sana ilagi siyang multuhin ito habang buhay, tulad ng nararanasan ko.